We at the Agricultural Training Institute, being the capacity builder, the knowledge bank, and catalyst of agriculture and fisheries extension system, continue to capacitate our farmers in the rural areas. We are implementing various programs, one of which is the Coconut Farmers Industry Development Plan, or the CFIDP. We are one of the implementing agencies under the CFIDP. We are tasked to capacitate our coconut farmers, and one of our active farmers here in the province of Bohol is the Loon Small Coconut Farmers Agriculture Cooperative. Kaning proyekto nagsugod gyud ni tungod sa ato ang Farm Business School na training under sa CFIDP na program. Nagsugod ni kay nahimong part ni sa TOT ang ato ang usa sa atong learning site, ang Gazebo de Loon, headed sa ato ang cooperator nga si Ms. Reyna Perez, nga na-participant sa ato ang TOT on Farm Business School. The Loon Small Coconut Farmers was created actually by chance. So hindi talaga yun ang aking intention. I worked from the corporate for 35 years. Ang main purpose namin, kaya nandito kami sa Bohol, para kami ay mag-retire, mag-rest. So na-create siya dahil parang maraming mga daghan niyan sa AMOA para moingon na mag-create daw may cooperative. At first, good, nireject good na mo kasi I've been handling people for 35 years. So, kabaw ko, if it's a cooperative, I'll be handling people na sa ganitong grupo. So, nireject na mo for several times ang paghawak or pag-create ng co-op. Until na since lagi lang muani din niya ang mga taga-Basak. Actually, it was the first group na taga-Basak na halos gabi-gabi sila muani sa balay namo and asking for help. At during sa ato ang TOT nga nalambikid o napo kaadlaw dito sa Tuburan, usa adto nga part is more-echo gyud sila after sa ilhang training. Unya diha man tay funding available for one season long na training nga mukabat og 16 ka session or usa ka 3 ka buwan. Unya gipaagi na mo to siya og proposal in which ang proposal ni Ms. Reyna Perez ang nakadaog unya mong nahimo nga beneficiaryo ang Loon Small Coconut Farmers Agriculture Cooperative. Maong sila ang na-train sa ato ang season long. So during the season long, ni daghan tong of course ang tumong gyud sa Farm Business School is itanom sa alimpatakan sa ato ang mga mag-uuma, especially sa ato ang coconut farmers nga naay kwarta sa panguma. Farming is really a business. So I talked to one of the employees sa ATI, si Engineer Mercadal. So meron akong idea about LSA. Ang target ko is LSA. So nung nag-LSA ako, it took me some time until na-certify ako. Then the cooperative come in. So yun yung nag-merge silang dalawa na nung binasa ko yung LSA na kailangan kong mag-community work. So I need to help really yung community na malapit sa AMOA. So sabi ko, ito yung perfect na combination. I have the cooperative and I have the learning site. This project initiated way back 2023 after the one training conducted by the ATI in partnership with the other agencies and especially sa ato ang local government unit. Ako si Calixto Ramada, taga Tikugan. Sa una, wala pa ko mamembro sa cooperative. Usagod ako ka mananggiti sa 20 ka tuig. Tapos, pag bagyo nga, alas nga bagyo atong kusog nga audit, diyan ako naundang og pagpananggot tungod kay ang akong sanggutan in taon. Nahurot gi in taon og pagkabali ang mga palwa. Sa wala pa ang FBS,
Nala ko yung mga income nga, nalaman ko yung sarili nga kanang tabliya. Mga puti ang mong gihinayan o kanang pak para kasa primero ato sa silingan na mo hangtod nga hangtod nga sa abot pumi sa kanang lungsod order lang sa pag apil ng ko ning kandak naman to FBS yan ang ako nga nakuan nga may mo ko sa FBS kay nanang ko daang product unya mahibaw-an ginato ang kanang unsa gani ang pagpaganinda kaysa pag kuha na mo og baligyan mo og kanang tabliya wala man gud mingon mga i-record ha pilay abot na to ron. Ako si Cesaria Florinosos, taga Kantaungon. Membro ako sa cluster sa BCO sa Kantaungon. Ako iti taga presa kuan. Akong trabaho mag-pre sa lubi. Ako kaayo na hong tabang nga naka-appeal ko ani bisan sa hong katigulangon. Naningkamot ko maka-appeal kay aron ko maka kuan kanang maka pamaligya ug unsay akong product kaduha naay kahibaw jud nga so wa pa ko ma-appeal wa ko'y kahibaw nga mauning ni nga kay sa una gud kupras raman niya ang presyo kunang musaka, ubos niya ang mga sabaw, ilabay. Karon daghan na kaayo ang magamit pa ang bunot kung kahimo mig sabon, pinagi sa coco oil sa BCO. Ug daghan pa nga among mga product, da pa may perfume pinagi sa kanang BCO. Ug wa pa ning ITI sa kanang mga training sa LGU, daghan man tong mga training. Wa jud ko'y kalibutan sa kanang cash in, cash out, mga kanang katong siyam bitaw ka kanang business model canvas nga ahong na kuanagian mo nang dinhi ko nagpasalamat nga kanang ug wa pa ning maong training wa jud jamo ay ahong na kanang kuan wa jamo koy lain nga kanang source of income bitaw nga kuan kay amo is kana ramang baglew kanang banig unsa wa jud recording mao nang mailhanin mo ba nga asa na padung ang imong kwarta ug unsay nagamit? Sa diha nga tumong gyud sa Farm Business School, daghan tong mga intervention ay mga topics nga gisulod nato sa ato ang training no o usaan na gi-highlight nato ang financial literacy ug unsaon gyud ang pagpangnegosyo. Ka-develop ang ato ang mga farmer og daghan kaayong mga produkto nga mugna gikan sa lubi o katong intercrop under sa lubi. So gikan didto sa mga produkto og ang ilahang eagerness nga ganahan man sila nga mopadayon kaya ang amo among gitagline adto is kinahanglang na ay ma-milyonaryo. So, ang gipanghawidan to namo nga eager gyud ang ato ang mga farmer nga mong padayon sa ilahang nakatunan mo tong nahimo ang community link or gi-adapt na mo sila nga Farmer Community Association. We started a community link and so yun, nakita namin si farmer na parang nakita na mo yung pagiging agresibo nila, nakikita na mo na uhaw sila sa learning. So that's why ATI nagbigay lahat ng kailangan namin. We come up with the FBS and I was one of the resource person and nakita ko ang business model canvas pinakamit. Kasi doon ko naintindihan nung train ako doon sa Tuburan na sabi ko, business model canvas, yun yung pinakamit for the FBS. So ngayon nakita ko na ang farmer dapat, dili lang siya hanggang pagpumalang. So kailangan si farmer, kung ano yung abot niya, dapat ma-convert niya into something. So the business model canvas is really giving us a true picture. Isa siyang dashboard na kung saan-saan ko ba dadalhin itong aking produkto. Kasi it's the whole thing na makita mo, it's the whole value chain from planting down to marketing. So parang sinasabi natin from pagtanom hanggang sa pagpack. So that is how I look at the business model canvas. Kana akong mga product
Nga sa una, na mga katong papaya pickles, mga banana chips o peanut butter, wala pa to'y ang ngan o sticker o karon nga na-appeal ko sa maong go-op. So dako kayo kausaban labi na sa kini ATI nga nag-guide yun gikan pa sa from the start hanto sa nahimo naming businessman. Naagihapon ang ATI wala doon sa mawala. Siguro mga pipila ka tuig from now siguro mamahimo na gyud mi nga milyonaryo tanan. Gimikan labi na ma-imagine mo kun ako nga labi na kung dunay mo tabang na mo nga makahimo na mi og processing facilities doon na may building. We're very strict in terms of quality kasi hindi pa nga kami FDA, wala kaming processing facility. So how would the customer na maniniwala sa amin na malinis ang aming trabaho? So we teach them about good manufacturing practices. So detalyado namin tinuturo sa kanila even if household lang tayo, sundin natin yung good manufacturing practices. So nakita na mo na ang mga farmers kahit alas 7, alas 8, alas 9 sa gabi they make their own model canvas, business model canvas with the use of flashlights. So ganun sila, nakita namin na kailangan tutukan natin to kasi sayang yung oras kung bitawan natin to. So doon siya nag-start. So tuloy-tuloy lang kami and only ATI actually was in the picture. It was only ATI, no other government agencies come into picture. The LG was there. We went there. We asked for support kasi inisip namin farmers are coming from anywhere. Farmers coming from the mountain and they traveled dito sa sentro. So they spend money for the pamasahe. So we talked to our mayor and the mayor was very supportive. They give each of the farmer 100 peso per day. So para sa pamasahe, para makapunta siya doon. At first, ang mga farmer na mo, medyo hesitant. Medyo, ano ba tong training na to? Parang naandun sila sa ganong notion, ganong response. Pero nung nakita nila how important the training na kinonduct ni ATI sa kanila, so parang na-use na sila sa amin for 16 weeks. Kami sa lungsod, sa Loon, kanunay nga naghatag sa among full commitment and support sa cooperative pinaagi sa paghatag nila og technical assistance, logistic support. Ako si Potenciana Flores, taga Kantaungon. Na kuan ko Kantaungon cluster ko. Among product BCO. Kanang nami kanang kuan kanang nahimo nang BCO, kanang pahumot, kanang kuan, toyo, og sabon. Napay uban. Nag-ubi-ubi pud ko. Ingangay kuan ning kanang daghan training sa ATI kay daghan kog nahibawaan. Sa una zamo-zamo. Ultimura sa una magbungay, unsa magtanem mo mo. Karon nga kanang nagatanem kog ubi-ubi lami di ay nagdaghan tag training kay daghan ba mo daghan tag mamahuan ba nga kuan ba kanang lami ba sa lami din training sa ATI kay wa pa ning ATI ba mo dugay ultimo ra siguro ko ganto karon kanang ko pero sa diha na ATI nga lami di ay ibaligza nang mamaligza di ay ta lami di ay nang mahalinan ta para tong nahalinan kog ubi karong bago dakdako ang halin rong hinsundan nakapalit kog handumanan nga kuan nga kanay nabuo ba nga kanang handumanan. Ako is tinitignan ko sa ATI pag may training sa ATI actually ako yung talagang sinasabi ko to pwede bang maka-attend ng ganong training. So until I was trained on the coconut products and byproducts. So dun parang nagising yung aking mga dugo kasi sabi ko hindi ko na practice yung pagiging chemist ko because I'm a Bachelor of Science major in chemistry, physics, and math. So sabi ko parang nabuhay ang dugo ko. So I make different products. So parang tinatawag na to, we're going outside of our comfort zone. We look into the coconut as the tree of life. So the coconut, dun ko nakita the value of the coconut. So kaya pinanindigan namin na ang coconut is the tree of life. There are no waste sa coconut.
Kasi nakita namin ang farmer parang puro na lang kopra, puro na lang panguha ng bagol, ng bunot. So sabi ko, Louie, ilang life ba? Parang ang guminansya lang is yung middleman. So sabi ko, why not, gagawa tayo ng produkto, total train naman ako ni ATI, why not mag-expand tayo? Why not lahat ng waste i-convert natin into kwarta? Our role in ATI is to capacitate our farmers not only in the production aspect but across the value chain. So we are training our farmers in terms of how they're going to produce particularly coconut and then process it and market those products that they have created out of the coconut. Continue to provide them technical competence in terms of production and processing of the coconuts. And aside from that, we are also creating a business mindset to our farmers. And one of which is the implementation of the Farm Business School, where the Loon Small Coconut Farmers Agricultural Cooperative was really involved. Currently, we have like 62 products out from the coconut and it's intercropping. So, since tinuruan kami ni ATI about intercropping, so pre-practice namin yun. We have the coconut, although meron na rin kaming cacao, banana, so whatever you can intercrop as long as the farmer hindi siya magutom. Pag hindi siya makagawa sa kanyang produkto from the coconut products, meron din siyang other products na pwede niyang pagkukuhanan. So, kaya dumami yung products namin, pero in terms of expertise, meron kaming cluster na expert for that particular product. So, currently, since ube is also one of the favorite right now, the talk of the town is the ube. So, hindi lang kami sa farm na individual, but we were also thinking na dapat meron kaming demo farm. So, we have our available lot na pinagtamnan na ng ube. We call it as Ube at Cocoland. Ako maka-attend aning cooperative. Problema ko kaya naibawaan sa Kupras lagi. Nya nay madto sa mga yog butong, abi sa pagpila ka punuan sakaan ka nako. Kadapan ako sa inyo gusto ka mo dala. So nakita nako nga sa dihang na-appeal ako sa co-op. Dili lang dai Kupras. Dili tinuod ang gamit gid sa akong ice cream lubigit. Daghan kay kog coco milk isagol na. So padaghan na og kanang mga ingredients tungod kay aron mo lami gid ang ice cream. Actually 2,000 gasugod ko ice cream. Unya wala pa ko ma-appeal ini. Sa dihang dunay nagtawag nako nga appeal ka sa Juan Pastor co-op. Nya sa bugodayon kay natingan nagtawagan magwani nya suod nako ba. Appeal daw mi diri pag abot ko diri wa ko magmahay na eskwela ko 16 ka semana na. Unya ang kaalaman salamat ko sa ATI no. Daghan kayo yung trainee sa ATI sa giday-daran na ta awan malimtan pero naghapon maka-recover no. Daghan kayo salamat sa ATI kay nangatag sila og mga tools sa farm. Unya hangtod karon nagsige gyapon kog ice cream niya. Nakanindot nga product niya katong ingon ni Ma'am Rina among kuan nga ang OB product. I believe that training is a very powerful tool, most especially now in changing the life of our farmers. Now, the project really aims to increase the income of the coconut farmers under the CFIDP program. So, the training aims not only just to change their knowledge or enhance their knowledge and skills, but we also consider the change in the attitude of the farmers. Ako ay si Pelma Riquillo, usa ka member sa Loon Small Coconut Farmers. O
napog ko'y produkto nga sukahang ug usa pug ko nga na belong sa Kantaungon nga group. Nya asa niagi nga kanang wala pa ko ma-appeal sa kanang Laon Small Coconut Farmers. Ang among kinabuhi jud is simple lang, usa ka inahan sa napulo ka anak o kanang ang akong bana is panday. Unya kanang kuan siya lisod kay ang panginabuhian wither ang panday. Dili kanunay jud nga na income. Then kanang kuan siya lisod sa kinabuhi sa usa ka inahan nga dunay daghan nga anak nga gibuhi. Mo nang nakadiskarte ko og kanang pangluto og kanang street foods para mo iabag nga to sa akong bana sa pagpanginabuhian. Then naay mga kauban nako nga before nga nagkauban na mo sa Kantaungon sa CIG nga group, ila kong kanang encourage nga ti apil ka sa kanang cooperative o nya kanang inko unsa may atong buhaton nya nga kanang mo kuan ra gud ti magpa-member lang ka sa co-op inko nga dili ko kay namang giwid daghan buhaton no. Mo nang mura ko na-insist nga dili ko. Pero tungod sa sige jud nila og kanang ingon nga encourage nga dali lagi ti apil lagi kay maka-invest pa ka og kwarta, then napa jud kay mahimo ba sa imuhang kuan sa imuhang pamilya. Motong nisuway ko nya nagsugod na didto ang naapil ko sa FBS. Motong inko nga sige ko no i-try na ko nga kuan. Pero sa dagan sa FBS na challenge ko kay dagan di ko makatunan ani. Dili lang dai kay mamungay ra ko, dili lang kay unsay akong buhaton, maglingkod ra, kundi na po'y ma-adapt na ko nga knowledge. Kaning paglabi na sa dagan na sa ngadto-ngadto na sa dagan sa training, kining financial literacy usa jud ni nga kinahanglan sa usa ka pamilya. Kay sa una sa niagi, wala mi inana. Wa dili kana bang ang imong kita sa imong bana nagasto na tanan, bayad pag utang, so wala na jud mabilin. Mo nang nalipay ko kay na usap po ni nga na kanang na kuan ako ba na apply ko nako nga kailangan jud ay nga mag-savings una ta before nato kuhaan sa ato ang igasto para dili jud ta maapiki. Ang aming customers right now is, ang dami naming customers. We have local, we have also foreign nationals. And good thing is marami ding tumatangkilik sa product namin because of the quality of our products and for being consistent on our products. And kahit hirap kami, we were able to sustain yung demand ng aming customers. We continuously support the organization by providing continuous monitoring activities kasi yun naman yung kailangan ng organization natin. Although we know na sila they can already stand on their own, they can already work independently, pero nandun pa rin kami to support them na hanggang sa magiging successful yung kanilang enterprise. Daghan po ta mga challenges na gipang agian in which nasulbad raman pod of course sa pagtambayayong sa grupo, and then dili gid pod siya magmalampuson of course ato jung i-credit ang ato i-emphasize ang expertise o experience ni Miss Reyna as the learning site kay diha ni-act gyud siya as big brother sa ato ang mga farmers diri sa co-op kay pinaagi sa iyang experience sa pagdala o paghandle sa mga tao, nag-guide gyud niya og maayo ang mga farmers sa ating co-op nga to ang gi-adapt. Si Ma'am Reyna jud ani nagtulo namo. Sus nagpasalamat jud mi kayo sa among GM nga si Ma'am Reyna nga nakahibaw mig unsaon pagama og kukusos. Ya mao kana ako ang murag ako ang expertise nga akong kana ang nahibalan nya uban sa akong mga grupo. Wala pa FBS adto nagkuhan ko og kanang product pero tungod sa demand sa customer dili jud ako ang kaugalingon nga ako jud nagkuhan ba kay nagkuhan pa ko sa kong kaligo unsa man jud ako ani nga kuan diri sa co-op wa ko pa ko kahibaw so ato nga time tungod sa demand sa customer nga
kinahanglan nga na ako'y product kay iyahang gamiton. So ato nga time nga gusto ang customer nga mo na iyahang katong kape nga ma-espresso sa karon na nga ma-espresso. So before wala pa na siya pangalan. Moto nga akong gitry og kanang luto unsa-unsa ka para ma-meet sa customer nga kanang unsa di iyang gusto. So daghan siya comment. So moto nga akong hinahinay og nga unsaon siya para kana makontento ang customer. Salamat ko ni Ma'am Rina og dako kay siya mo'y nagkani bitaw. Siya may customer nga nagkuan ako anaa. Nagingon si Ma'am Rina nga na daw kuno nag-order nga doktor. Moten ko ha. Ang akong kape orderon sa doktor ako. So moto nga murag nalipay ko kay mao ba nadaingon ana di ay. The success of this association is credit also to our partner agencies and partner stakeholders, most especially sa ato ang local government unit of Leon, other agencies like PCA, DTI, CDA, which help them to sa padayon sa ato ang sa ilahang mga activities. Nang pag-encourage sa mga batanon kay labi na karon nga panahon nga kinalisuran na jud unya kanang maingon ta nga hago lagi ang farmers ayaw mong sunod na mo no dili kay kun diha sa pagtikad na ang dakong kwarta nga makita o kanang into success kanang makaingon jud ta nga kung maningkamot lang ta kay wala jud mawala nato kung mo go into practices may mawaana pero ang pinaka the best jud is i-apply sa atong kaugalingon kay di lang importante kaantiguta manulti kundi kaantiguta mo gamit sa atong kamot nga mo'y maghatag nato makaalambo sa ato ang kinabuhi. Kami is one piece at a time. Hindi namin pwede angkinin ang buong mundo. So maraming pwedeng gawin sa coconut itself, ang dami, and mix with other crops na tanim ni farmer so that the farmer ma-value nila yung kanilang pagiging farmer, ma-value nila ang kanilang produkto, and maraming maiinganyo na mag-farm kasi ngayon ang sinasabi kasi ng mga tao ang hirap naman ng agriculture nasa initan. So we're trying to convert that notion na hindi mahirap ang agriculture. Nandyan ang pera. It's just only like the technology na kailangan ituro natin sa kanila and the training na kailangan ituro natin sa kanila. We're so happy with this and we're still trying to expand the project and most likely makagroom of other organizations na mahimong same what Leon Small Coconut Farmers Association. Dagan mi og learnings and at the same time realization na in every little way nga pwede na din nimo mabuhat abi nimo og gamay ra dako man siyang impact amot nga makakita ka sa imong gipang-help ng mga farmer kung asa na sila na abot. Ako ang tears of joy nga nalipay ko nga wala damha nga with a small act na ingani amo ang start as accidentally nga dili siya project for na turn into project pero dako na din siya og naabtan niya in just 3 years time niya. Maski daghan pag challenges kay daghan pa mig gusto nga madungan or maabtan pa sa co-op. Kabalot nga layo pa ang 1 million pero layo na gyud ang ato ang na okay mo na atong tagline since the season long farm business school layo pa pero layo pa ang 1 million pero layo na atong naabtan. Dako among pagpasalamat tungod kay daghan kaayong mga ahensya ang nagtabang sa atong Leon Small Coconut Farmers Agriculture Cooperative diin daghan na kaayo silang mga nakatunan o mga produkto nga nahimo tungod sa tabang sa daghang mga ahensya nga maoy nagiya sa ilahang
cooperative nga mahimong magmalapuson sila sa ilahang mga proyekto nga gihimo. Kami among ipadangat ang among suporta kanunay kanila dili lamang pud sa Small Coconut Farmers Cooperative. So kung dili na ni sila small, big na jud ni sila kay dako naman kaayo ang improvement nga nahimo sa maong grupo. To the members of the Loon Small Coconut Farmers Agricultural Cooperative, always remember that success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Your perseverance and commitment have truly paid off, right? This proves that commitment, cooperation, and hard work, we can overcome challenges. So, ATI 7 is proud to be your partner in this journey toward economic upliftment. And we look forward to your continued growth. Congratulations and tuloy-tuloy lang yun. For Loon Small Coconut Farmers Agriculture Cooperative, congratulations on your successful enterprise, and sana ay marami pa kayong matulungan na ibang farmers, particularly yung ating mga coconut farmers, na mabigyan din ng opportunity na makapag-develop at makapag-improve ng kanilang mga products.